Ang Sierra Madre Mountain Ranges ang itinuturing na pinakamahabang bulubundukin sa buong Pilipinas na may kabuuang haba na humigit kumulang 540 kilometers mula sa probinsya ng Cagayan sa Hilagang Luzon hanggang sa probinsya ng Quezon sa Timog. Bilang backbone of Luzon, tinatawid nito ang 10 probinsya kabilang ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal at Laguna. Ang kabundukang ito ay hindi lamang isang simpleng geographic feature. Ito ay isang napakahalagang ecological fortress na naglalaman ng tinatayang 40% ng natitirang forest cover ng buong bansa. Bukod dito, ang malawak na kagubatan nito ay nagsisilbing critical carbon sink na may sukat na 1.4 million hectares na sumisipsip ng carbon dioxide upang i-regulate ang temperatura at patatagin ang weather patterns ng ating bansa. Sa kabila ng mga napakalaking papel nito sa climate resilience at biodiversity conservation, ang Sierra Madre ay dumaranas ng malubhang banta mula sa mga anthropogenic activities. Ang video na ito ay magbibigay ng malalimang pagsuri sa tunay na estado ng pagkakalbo ng Sierra Madre, mga scientific na katotohanan sa likod ng kakayahan nitong magsilbing panangga sa bagyo, at ang mga nagtutunggaliang mga isyu ng infrastructures, quarrying at environmental conservation na nagbabanta sa kaligtasan ng milyong-milyong mamamayan sa Luzon. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Ang kasaysayan ng kagubatan sa Pilipinas ay nagpapakita ng isang mabilis at napakahabang pagbaba ng forest cover. Noong taong 1565, ang bansa ay mayroong 92% forest cover, ngunit ito ay bumagsak sa 50% noong 1950s. Ayon sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang forest reserves ng bansa ay sumasakop na lamang sa maliit na 11% ng kabuuang land area noong mga taong 1990, 2000, and 2010. Ang pagkawala ng kagubatan ay pangunahing idinudulot ng mabilis na pagtaas ng populasyon at ang malawakang conversion ng kagubatan para sa agrikultura at industrial use. Sa antas ng Sierra Madre, ang deforestation rate ay nananatiling kritikal. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga mountain ranges ay nawawalan ng humigit kumulang 9,000 hectares ng forest cover kada taon dahil nga sa mga mapanirang mga activities na ito. Mula noong 2003 hanggang 2020, ang Sierra Madre ay nakapagtala na ng pagkawala ng halos 130,000 hectares ng forest cover na may average loss na 7,647 hectares bawat taon sa loob ng 17 taon. Ang malawakang pagkasirang ito ay may malubhang epekto sa biodiversity. Ang Northern Sierra Madre Natural Park o NSMNP na matatagpuan sa Isabela, ang pinakamalaking protected area sa Pilipinas na sumasakop sa halos 359,486 hectares. Ito ay tahanan ng napakaraming mga endemic species, kabilang dyan ang mga critically endangered Philippine eagle, ang golden crown flying fox at ang Philippine crocodile. Ang patuloy na illegal logging, ang kaingin or slash and burn farming, ang poaching, ang siyang mga unti-unting sumisira sa tirahan ng mga hayop na ito na nagiging sanhi naman ng biodiversity loss. Bukod dito, ang illegal timber trade sa loob ng naturang natural park ay tinatayang nagkakahalaga pa nga ng 238 million hanggang 393 million pesos noong 2007 pa lamang. Ito ay nagpapatunay na talaga namang kontrolado ng malalaking mga sindikato na nakikipagsabuatan sa ilang mga korap na opisyal ng pamahalaan ang mga aktibidad na ito. Bilang tugon sa malawakang pagkasira ng ating kagubatan, inilabas ng pamahalaan ang Executive Order No. 23 o moratorium sa pagtutroso sa mga natural forest at ang Executive Order No. 26 para sa pagpapatupad ng National Greening Program or NGP noong 2011.
Ang NGP ay mayroong ambitious target na magtanim ng halos 1.5 billion seedlings sa 1.5 million hectares ng lupa sa buong bansa sa loob ng 6 na taon from 2011 to 2016 na may pondong umabot pa nga sa 30 billion pesos. Ipinapakita ng mga peer-reviewed studies na ang deforestation sa Sierra Madre ay tuluyang napawalang bisa o na-cancel out sa mga naging pakinabang ng NGP. Gamit ang mga satellite data sa nakalipas na 2 dekada, natuklasan ng mga scientists na bagamat bumaba ang forest loss from 2011 to 2015 na magsimula nga ang programa, bigla na naman itong tumaas mula 2016 hanggang 2018. Ang pagtataas ng forest loss sa mga huling taon ng programa ay dulot ng kawalan ng patuloy na monitoring sa mga itinanim na mga seedlings upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ayon naman sa ulat ng Commission on Audit o ng COA noong 2020, sumablay ang NGP sa 88% na target nito. Sa halip na 1.5 million hectares, 177,441 hektarya lamang ang nadagdag sa forest cover ng bansa matapos nga ang 8 taon na pagpapatupad ng programa na ito. Ang mataas naman na rate ng deforestation sa mga closed and open forest areas ay nagpapatunay na mas mabilis ang pagpuputol ng mga puno ng mga illegal loggers at agricultural expanders kaysa sa capacity ng ating gobyerno at ng mga NGO na magtanim ng mga makabagong puno. May malaking paniniwala ang publiko na ang Sierra Madre ay nagsisilbing magic shield o ang pader na tuluyang pumipigil sa mga bagyo. Subalit, nilinaw ng Department of Science and Technology o ng DOST at ng mga climate experts na bagamat nakakatulong ang bulubundukin na pahinain ng bagyo, hindi ito nagbibigay ng ganap na proteksyon sa atin. Ang interaksyon ng Sierra Madre at ng mga tropical cyclones ay pinamamahalaan ng 2 pangunahing physical na mekanismo. Una na dyan ay ang terrain-induced friction o ang preno. Kapag ang bagyo ay tumama sa magaspang na topografiya ng bundok na ito, ang friction ay nagpapakalat ng enerhiya ng hangin at sumisira sa low-level circulation ng bagyo. Ang presensya ng makapal na kagubatan at ng mga puno ang nagpapalakas sa friction na ito kumpara sa patag na kalupaan o ng mga kalbong mga kabundukan. Ang ikalawa ay ang orographic lift o ang rainmaker. Habang lumalapit naman ang bagyo, pinepwersa ng matatarik na dalisdis ng Sierra Madre ang mainit at basang hangin para umakyat ito pataas. Ang prosesong ito ay nagiging sanhi ng mas mabilis na condensation ng ulap na nagreresulta naman sa mas matinding pag-ulan o tinatawag na orographic rainfall. Ang tanyag na pag-aaral ni Dr. Jerry Bagtasa at Dr. Bernard Alan Racoma noong 2023 ay nagbibigay ng mas malalim na pagsusuri sa limitasyon ng Sierra Madre bilang isang shield. Gamit nga ang weather models sa 45 na mga bagyo mula noong taong 2000 hanggang 2020, pinatunayan ang kanilang pagsasaliksik na ang Sierra Madre ay nagpapahina lamang sa lakas ng hangin ng bagyo sa pagitan ng 1% hanggang 13%. Bukod dito, hindi agad nangyayari ang paghina ng bagyo sa unang 6 na oras ng landfall nito. Ang bundok ay lumilika rin ng magkaibang epekto sa iba't ibang mga rehiyon sa Luzon, katulad sa Cagayan Valley. Ang rehiyong ito ay nakakaranas ng tunay na proteksyon dahil nga nababawasan ng Sierra Madre ang parehong lakas ng hangin at ang dami ng ulan. Ito ang dahilan kung bakit kahit noong El Nino ng 1997, ang Cagayan Valley ay nakapag-ambag pa rin ng 30% ng pambansang ani ng bigas dahil nga sapat ang ulan mula sa mga watersheds nito. Ang Western Luzon naman at ang Metro Manila, para sa mga bahaging ito, pinalalakas ng orographic lift ng Sierra Madre ang pag-ulan ng may halos 23 hanggang 55% na mas nagpapaluba sa panganib na magkaroon ng malawakang pagbaha sa mga kapatagan. Ang policy implication nito ay malinaw. Hindi sapat na umasa lamang sa natural na anyo ng bundok upang protektahan ang mga tao. Kung magpapatuloy ang pagkakalbo ng kagubatan, mawawala ang biological component o ang mga puno at mga halaman na nagbibigay ng friction sa hangin at pumipigil sa mabilis na pagdaloy ng tubig ulan.
Ang kalbong Sierra Madre ay hindi na magiging tagapagligtas kundi magiging mitya pa ito ng mas madalas at mas malulubhang mga landslides at mga flash floods sa buong rehiyon ng Central Luzon at maging sa Metro Manila. Ang mga suliraning kinakaharap ng Sierra Madre ngayon ay hamon sa ating pamahalaan, sa mga korporasyon at sa bawat ordinaryong mamamayan. Ang pagunlad ay hindi dapat kapalit ng ating kalikasan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.